Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin natin dito yung medyo na-open kasi si Vice Ganda dito. At pag-uusapan natin kung bakit siya nag-ornamentado o natatakot na baka ikasira daw ng kanyang imahe bilang isang artista. So, ano nga ba yun, mga ka-plastic? So, panoorin natin yung video, mga ka-plastic. Pinakausap na kami ni Vong, ni Jong. Sabi niya, di tawagin mo. Sabi ko, aha. And then he called me. Hello, ayos na. Then nalaman ko, ang dami na palang kumausap sa kanya. Stress. Nakaka-offend sa part namin kasi syempre deserve din naman namin ng privacy at mag-usap-usap bilang magkakaibigan. Pero nililiprid nila tapos ang nakakatakot pag mali yung sinasabi. Tinawag. Alam mo kasi, bakit kayo mag-uusap ng private conversation sa harap ng camera na naka-on air pa o off air pa? Pansinin mo ang Itbulaga, yung sila Tito Vic and Joey. Pag nag-uusap sila, nasa likod sila ng backstage. Hindi nila pinapakita ang mga bibig nila kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Ito kasi mga to, hindi ko alam kung bakit kailangan pa mag-usap ng mga personal na buhay sa harap ng camera. O kahit sabihin na natin kinukuhaan kayo ng video ng mga fans ninyo. Alam nyo kinukuhaan kayo ng video, pero bakit kayo nag-uusap dyan? May tendency na may mga tao magagaling talaga magbasa ng bibig kung ano yung mga eksaktong mga sinasabi. Pero not totally yun. 80% lang. O sabihin na natin 70%, babaan natin na accurate yung mga sinabi niya. Kasi kayo, bilang public figure o public figure kayo responsibilidad ninyo sa sarili ninyo kaya ano ang gawin ninyo, kaya pumunta man kayo ng restaurant, dumumi kayo, umihi, alam nila yan. Lahat ng galaw mo bantay sarado dyan. So please lang, wag naman po kayong nagpapaka-ewan, diba? Alam ninyo na kinukuhaan kayo ng video tapos nililiprid ng isang TikTokeris. Anong mangyayari? Nagiging accuracy na po yung mga sinasabi niya. At nagdadalawang isip na ngayon ng mga nanonood sa TikTokeris na yon na baka totoo yung mga sinasabi niya. Kasi eksakto base sa galaw ng dila at bibig mo. Diba? Natatakot ka kasi nakikita yung mga sinasabi mo. Pero bakit mag-uusap kayo ng personal na buhay ninyo sa harap ng camera? On live o off cam. O kahit kinukuhaan kayo ng video ng mga fans mo sa mismo studio. Host comedy na si Vice Ganda ang atensyon ng isang netizen na nagbo-viral ngayon sa social media dahil sa pagliliprid nito ng usapan ng mga artista. Usap-usapan nga ngayon ang pag-call out ni Vice sa isang netizen dahil sa ginagawa nitong pagliliprid ng personal na usapan ng mga artista, maging ang usapan ng mga host sa It's Showtime tuwing may nagpe-perform o commercial break. Makikita sa social media account ng nasabing netizen na ginagawa niyang content ang pagbabasa ng usapan ng mga artista at nilalagyan din naman niya ito ng disclaimer. Yan o. May disclaimer naman siya. Sabi sa kanyang sa TikTok user na si Kunel, my interpretations are subjective at not necessarily factual now. Baga, sinasabi lang niya na is for entertainment purposes lang. Baga, parang, kumbaga, prank lang, parang parody o ano man. Pero ang galing niya, nagagawa niyang ipagtugma yung mga sinasabi niya. Ang galing. Hindi na bago yan. Ginagawa rin yan ni Michael B. dati. Yung mga dubbing, diba? Yung mga dubbing na nagtutugma rin sa mga mga galaw ng mga tao.
Kaya nagiging katawa-tawa. Yun eh. Kaya kung mapapansin mo yung mga content creator na gumagawa ng dub o yung mga naglilip read, sobrang galing. Nakakatawa siya kung panonorin mo pa ulit-ulit. Talaga magte-trending yan kasi dalawa lang naman ang instances ng mga tao o yung expectation niya. Maaaring totoo yung napapanood niya or entertainment lang, katuwaan lang. Diba? Pero nagtutugma sa bibig, diba? Kahit pabulong lang yan, marunong siyang bumasa ng bibig niya. Diba? Napakagaling. Gayunpaman, bagamat maraming naaaliw sa ginagawa nito, hindi ito'y kinatuwa ni Vice Ganda dahil maliban sa panghihimasok ng privacy nila, ay maaari pangaraw itong makapagkalat ng maling impormasyon dahil sa pagbabasa ng kanilang personal na usapan. Mga pahayag... Paano nga naman makikita yung personal na usapan ninyo? Kasi nga nasa harap kayo ng camera, responsibilidad nyo pa rin yan. Kahit demanda mo pa yung TikTokers na yon, kasuhan mo ng cyber libel, defamation, kung yun ang kanyang content, wala siyang magagawa dun. Hindi naman niya layunin na sirain yung imahe mo. Diba? Nakakatawa. Ewan ko ba kay Bas Ganda, papansin lang kasi siya sa social media. Gusto lang niyang paingayin yung kanyang show. Diba? Kung ayaw nyo na nasisilip yung mga conversation ninyo in public, dapat mag-usap kayo ng kaibigan nyo sa likod ng stage. Para hindi kayo nasisilipan ng ibang tao. Vice Ganda. Sa madlang people may mga nagbi-video, tapos ililiprid tayo sa TikTok. Kasi syempre may mga personal naman tayong pinag-uusapan dito di ba? Ang nakakatakot kasi, pag mali yung sinasabi tapos kakala, that's so bad ha? Hindi maganda yun. Mga dagdag pang pahayag ni Vice. Di ba syempre minsan nakaka-offend sa part natin? Kasi syempre deserve din naman natin ng privacy. Mag-usap-usap bilang magkakaibigan. Pero nililiprid nila. Tapos ang nakakatakot, pag mali yung sinasabi di ba? Kaya masarap na nare-recognize tayo. Pero minsan talagang nilalampasan nila na walang privacy dito. That's nakakasadat. Everybody deserve a privacy. Lalo na kung malalalim na yung mga usapan. Pero ang pangit lang kay Vice, sinapubliko niya yung mga usapan. Nasa harap ka ng camera, dapat nakatalikod kayo or else mag-face mask kayo. Diba? Ganun lang kasimple. Kung ayaw nyo nasisilip yung mga usapan ninyo, ganun talaga. Meron pa rin taong magaling. Kaya maganda yung lip reader na yan Pwedeng-pwede yan sa mga investigation Di ba? Sa mga CIA, ganon. Di ba? Yung mga magagaling Pwedeng-pwede yan sa NBI. Yan, di ba? Yan yung mga dapat hanapin ng mga kapulisan yung lip reading. Pero hindi ko naman totally na ini-encourage na 100% accurate yung mga sinasabi nila. Baga pattern lang yan. Baga investigation lang yan. Ganun pa man. Ay nako, Vice Ganda. Kung ako sa iyo, Vice Ganda, kung mayroon man kayong usapang malalalim, huwag na ninyong gawin ito sa mismong show nyo. Sa backstage kayo mag-usap para hindi kayo nasisilipan. Diba? Yan ang malinaw. Sa TikTokeries, siguro medyo maglaylo ka muna sa mga celebrity. Wag mo muna silang gawan ng mga ganyang content. Kasi may posibilidad na madedemanda ka nang hindi mo namamalayan. Nakakatakot nga naman magdemanda mga artista kasi napakabigat ng kaso yan. Malaki ang mababayad mong danyos, makukulong ka pa. Kaya sa lip reader na yon, kung sino man yon, sabi dito sa user, sino ba yon? Ginagawa niyang content ang pagbabasa ng usapan ng mga artista at nilalagyan din naman niya ito ng... Si TikToker na Kunyel ng TikTokeries. Sana isipin mo rin yung kalagayan mo.
Dahan-dahan ka rin sa mga pagliliprid sa mga celebrity, lalo-lalo na sa mga politiko. Naku, patay ka. Dahan-dahan ka. Ingat ka na lang sa mga sinasabi mo. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.